ako sa trabaho, yung mga friends ko ng high school. Recently po, may nakita akong kaklase ko ng first year high school. Sabi niya po ba naman sa akin, nakikinig mo ah. Nakita ko po talaga, grabe. Kaya napapatanong ako, siguro talaga hindi po ni Lord si brother din para maingat sa akin. Pero nung nagsasayaw po siya kanina, nagtanong din po ako, bakit kaya ako na-inlove sa kanya? Pero purihin ng Panginoon, it's not about our love story. Amen po, it's all about God. Amen? And sobrang po nakakatuwa. Totoo pala yung sinasabi ni Ate Tats, di ko alam kung sobrang lamig lang talaga dito sa Villa Marca. Pero ramdam yung presence ni Lord. And isa po sa ikinatutuwa ko kanina, yung anak ko, si Solomon, tuwang-tuwa siya na nakita niya yung picture ko sa harapan. Sabi niya, Mom, you're part of it. Amen po. Eh nakita ko si Chicay with Don Marco na nagpupuri dito sa harapan. Alam niyo po, pag may nakikita ko ng mga bata na nagpupuri, na gumagawa, kumikilos, or simply praise and worship, pumapalakpak, sinasabi ko talaga sa sarili ko, Jabel that money. Ano po yan? Even yung magulang ng batang yun. Kasi hindi lahat Hindi lahat. Nadadala yung pamilya, yung anak sa gawain ng Panginoon. Amen po? And I am praying na maibigay ko po ng tama itong mensahe na ito. Kasi na nandito na kami sa Carmona, sinabi ko kay brother din, mahal, iba yung binibigay sa akin na mensahe ng Panginoon. Ganun po pala yun. Kasi si Pastor, may ganyan yung moment, sis, palit tayo ng team. Magpapalit tayo ng team ngayon, iba yung pangungusap ni Lord. Ako po, ilang minutes na lang yun, nagko-call na ako na mag-retouch na kayo. Sino mag-retouch, malapit na tayo. Biglang, pinaiba ng Panginoon yung mensahe niya. And the Lord is so good. Amen po, kasi naniniwala po ako na lahat na nandito ngayon, mahal ng Panginoon. Amen. Because the Lord wants you to listen to this message. Amen po? Napakabuti ni Lord eh. Alam niyo po ba yun? Kasi kinakatagpo niya tayo. Kinakatagpo niya tayo sa kung nasaan tayo. Amen? Kung ano yung pangangailangan natin. Amen po? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po ba, last year, nung nagkita-kita tayo last year, isa po tayo sa pinakabagsak na moment ng buhay ko. Amen? Ng buhay namin mag-asawa. And alam niyo ni Sister Maribel, kasi pinausap ko pakali po siya noon, si Ate Chris, yung mga taga-Taytay, hindi ko alam kung alam niyo, pero yung mga disciples, alam nila yung pinagdadaanan. Grabe, parang nagbuntis ako, Panginoon, bakit ako nagbuntis pa? Alam niyo po yun? I'm turning 40. Grabe Lord, I'm turning 40. Kagagaling ko lang sa operation, ba't kailangan ko magbuntis? Amen? Pero ngayon po na nandito na si Samuel, wala akong masabi sa Lord, hindi salamat talaga ng Panginoon. Sobrang thank you, Lord. Tunay na hindi ibibigay or hindi gagawin ng Panginoon lahat ng bagay na gusto natin. At gagawin ng Panginoon yung mga bagay na makakabuti para sa atin. Amen po. Ganun ang Panginoon eh. And ito po pag-iiba ng message ko na to, medyo sa akin to, bago po sa akin to, dahil ako po yung tao na pag ibinigay yung tema, nag-iisip na ako at uupuan ko to at isusulat ng isahan. Pero ito po, Lord, bakit naman 30 minutes? Ba't naman may pagbabago tayo? Nahirap na kung hindi sundin yung utos ng Panginoon. So, mga kapatid, bear with me. I'm praying na pagpalain tayo ng Panginoon sa mensahe ko. Ang tema po ng mensahe ko ngayong umaga is servant qualification, courageous. Amen? Pag nag-apply po tayo sa isang kumpanya, iba po may mga qualification. Amen? At ngayon pong part ako ng human resource department sa trabaho ko, sa kumpanya pinapasukan ko. Alam niyo po ngayong mga panahon na ito, napaka-demanding na mga pumapasok, mga nag-a-apply. Ma'am, you can call me by 8:30 in the evening. Walang pamilya. Amen po. Napaka-demanding. Talagang sila yung nagde-demand. Amen po. And sa paglilingkod din po sa Panginoon, may qualifications din po na hinahanap ang Panginoon. Amen po? Amen po? If you have your Bible with you, kindly open it po sa 1 Kings chapter 17. This is the story of Elijah. I know that you know the story of Elijah. Halos hindi ka manggagawa ng Panginoon, hindi ka disciple if you don't know the story of Elijah. Amen po?
Sa chapter 17 po, ito po yung inutusan si Elijah ng Panginoon. Amen po, sabi sa kanyang gano'n, Elijah, tumayo ka. Pumunta ka sa Tishbe. Amen? Amen, ano po sabi ni Elijah? Sinabi ni Elijah, kay King Ahab ng mga panahon na yun, as the Lord, the God of Israel, lives before whom I stand, there shall be neither dew nor rain this years except by my word. Amen po. Si Prophet Elijah ay nagsabi na hindi daw po magkakaroon ng ulan ng taon na yun. Amen? Amen po. And sabi sa kanya ng Panginoon, and the word of the Lord came to him, depart from here and turn eastward. Hide yourself. Pinagtatago siya ng Panginoon. Amen? So that moment, siguro iniisip ni Elijah, Panginoon, papupuntahin mo ko eastward. Hindi po ba wala akong kakainin doon? Amen po? Wala akong kakainin doon. Pero sabi ganun sa verse 4, you shall drink from the brook. Amen? And I have commanded the ravens to feed you. Amen po? So he went there, no? He went there and lived by the brook of Cherith, and that is the east of Jordan. And the ravens brought him bread. Imagine, yung ravens, inutusan ng Panginoon na dalhan siya ng pagkain. And mga kapatid, not just bread. Ang sabi po dito sa verse 6, no? And the ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. Wow! Diba? Complete meal. Amen po? And he drank from the brook. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. And sabi po sa verse 8, inutusan muli siya ng Panginoon. Get up! Elijah, get up! Sabi ng Panginoon. Arise, go to Zarephath. Amen po. Which belongs to Sidon, and dwell there behind. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Nung panahon po na yon, mga kapatid, pag sinabing widow, ibig sabihin ko, hirap na yun. Mahirap po. You know why? Nung panahon na yun, ang mga kababaihan ay hindi katulad ng mga kababaihan ngayon na nagla-live selling para magkaroon ng pagkain ng makatulong sa husband nila. Amen? Rumarakit. Nung panahon na yun, ang ama na tahanan lamang ang kumikilos para may pagkain ng sambahayan. So sabi ni Elijah, siguro mo ako si Elijah, mag-iisip ako, Panginoon, bakit mo ako pinapapunta sa Zarephath? At bakit mo ako pinapapunta sa tahanan ng isang balo? Amen? Amen po. So alam na po natin yung susunod na mangyayari dito. Amen po. Sinabi dito, no? Sabi dito mga kapatid, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there, gathering sticks. And he called to her and said, bring me a little water in a vessel that I may drink. Amen. Amen po. Inutusan niya yung widow na painumin siya. Mga kapatid, maaaring si Elijah ng panahon na ito, he's not expecting too much. Amen? Dahil ang dagat na niya ay widow. Amen po. And sabi niya pa pong gano'n, and as she was going to bring it, yung balo po, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And they said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, sabi po ng widow. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. Kung maalala niyo po, no, bata pa lang tayo, kung nag-daily vacation Bible school kayo, itong widow na to, yung sinabi niya po dito, nakakarampot na flour na lang meron siya. At konting oil. Eh sabi niya, ano po sabi niya doon? Pagka naubos ko, handa na kami mamatay ng aking anak. Amen mga kapatid. Amen po. And after that, ano po sinabi sa kanya? Sabi ni Elijah, do not fear. Go and do as I have said. Amen. But first, make a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of lard shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty. Amen.
Ito yun yung sisidlan ng langis mo ay hindi matutuyuan. Ito po yung kung naririnig ninyo mga kapatid. I'm just reading the Word of God and grabe yung presence ni Lord. Amen? Sabi niya pa pong ganun, and as she went, and she went and did as Elijah said, and she said, and she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent. Totoo nga. Nagkatotoo nga. Hindi po nauubos yung flour na sinabi niya kakarampot lamang. Neither did the jug of oil become empty according to the word of the Lord. That is spoke by Elijah. Now mga kapatid, sa verse 17, sabi, ito po yung nangyari doon sa anak ng balon. Dumating si Elijah na wala nang buhay yung anak ng balon. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, dinala mo ba ako sa tahanan na ito para magdulot ng salot? Amen? Pero ginawa ni Elijah, hindi po doon natapos yung faith niya. Binuhat niya yung anak ng widow at dinala niya sa kwarto na tinutuluyan niya at tinawag niya ang Panginoon na 3 times. Amen? And what is the miracle after that? Nabuhay ang bata. Amen? Manalangin po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan, sa iyo namin inaalay ang araw nito. Samahan mo kami, Lord. Ikaw lang ang gusto namin maitaas. Walang iba, Panginoon. Ipuhin mo ang puso ng mga kapatid ko na nandito, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas, Panginoon Jesus. Hayaan mo ang bawat salitang mamutawi sa aking bibig, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo. Ang kalooban mo lamang. Muli, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Alam niyo po, bakit kailangan ng qualification sa paglilingkod sa Panginoon? At bakit yung napili ko ay pagiging courageous? Maaaring kung ano man yung buhay mo ngayon ay dahil sa tapang na meron ka. Amen? Amen? Dahil sa tapang na meron ka, because you decided to step in, to step up. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo po, ako hindi ko kinakahiya yung naging buhay ko. Lagi kong sinasabi, hindi naging madali yung buhay ko. And I praise God. Kasi sabi niyang ganun, my grace is sufficient. Amen. Dun sa kahinaan mo, ako yung magbibigay ng kalakasan. Amen. Napakahirap ng buhay namin before. Pero binigyan ako ng Panginoon ng kapang to step up. Kasi gagamitin pala ako ng Panginoon to become the chain breaker of our family. Amen. Ito po yung kwento ng buhay namin is malayo pa pero malayo na. Amen. Pag lagi ko kinukwento sa mga disciples, parang siguro hindi na sila naniniwala, Pastor. Nangupahan po kami sa kapiranggot na lugar. Siguro iniisip na magulang ko, nung mama ko, bakit naaalala niya to? 5 taon pa lang siya nito. Amen. Yung ilalim po namin, Poso Negro. So every time, alam niyo yung Poso Negro? Pagka may, alam niyo po ba yun? Pagka po may nagbubuhod, syempre gumamit. Sisingaw yun. Amen. Sabi ko talaga sa sarili ko, bata pa lang ako, gumagawa na ako ng imagination na pagka itong hollow blocks na ito pinindot ko, bubukas. Amen? Dahil dito, pag bubukas ko, napakaraming pagkain. Amen? May maganda akong kwarto dito. That's my imagination. And sabi ko, bakit kaya ganito yung buhay namin? No? Yung lalagyanan namin ng damit karton. Kaya nung nakabili kami ng cabinet, grade 3 po ako. Sobrang tuwa ako. Hindi nyo maiintindihan yung tuwa ko kasi baka pa lang kayo, you have everything that you need. And sabi ko, gano'n hindi ko pwedeng palain. So I step up. Naging matapang ako. Wala nang pagpapaaral. Okay lang. Magtitake ako ng scholarship. Nakakuha ko ng scholarship sa Siena. Magtatrabaho ako sa gabi. Mag-aaral ako sa umaga. Ayaw ng mga madre ng ginagawa ko na hindi ako sumasali sa kanila sa grocery. Sabi, nasa ano lang po kasi yung nakakilala na ako sa Lord. Ayaw nila, gusto nila mag-grocery ako. Sabi, hindi ko pwede. So, nag-decide ako ng umalis ng Siena. Sayang yung scholarship, amen? Pero yung Diyos na pinagpili ko na ito, naniniwala ako sa kanya. Courage. Katataman, amen? Bumalik ako sa RTU, may nagpa-aral sa akin. Napakabuti ng Panginoon. And then, na-stop ako. Kasi yung nagpapaaral sa akin, si Mami Monko, hindi niya nang hinaya. Sabi niya pa niya, tama na. Naka 1 year din po kami.
tama na kasi hindi ko na kaya. Hindi ako sumili sa mga loob ko. You promise me, pwede ko sabihin, you promise me, kapal ko, you promise me, pag-graduating mo ako. Pero hindi sumama yung loob ko. Kasi bakit? Parang the Lord, hinirap ako ng Lord, hinanda ako ng Panginoon sa mga ganitong bago. Parang iniisip ko, grabe na yung pinagdaanan ko. So bakit ako ngayon mag-give up? Amen? So tuloy-tuloy po na mga kapatid. Nagtuloy-tuloy. Ngayon po, to make long story short, nakagraduate pa rin po. Nakagraduate pa rin po ako. Natagalan sa kolehiyo, pero graduate. Ano po yung pakaibig ko sabihin? Siguro kung hindi ako naging matapang. Kung hinayaan ko na lang, ay, mahirap kami. So yung mga sumunod siguro mga kapatid ko, magsisettle down na lang kita, ay, mahirap kami. Bakit po parang sobrang grabe yung emosyon? Kasi dapat, kung ganun tayo sa personal life natin, ganun din tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? Kasi yung Panginoon natin, grabe yung binigay para sa atin. Ano sabi po kanina ng kanta? Walang meron sa atin. Amen? Na hindi galing sa Kanya. Amen po? Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen? Amen mga kapatid. Lahat ng meron tayo. Baka pwede ko akong pilosopo ay no. Renovate ko ng nanay ko. Nanay ko. Pero tingnan mo yung nanay mo. Baka yung nanay mo napaka-prayerful. Grabe maglingkod yung nanay mo. Amen? Kasi naniniwala ako, bakit ako nandito ngayon? Nagtandem si mama at si mama sa pananalangin para maging ganito. Amen? Pero pagpuno na natin ang mga kapatid, serving God ay hindi basta-basta calling. This is the greatest calling. Amen? Amen po, this is the greatest calling. Ang pagiging doktor ay isang calling. Ano man ang profession natin ay isang calling. Pero ang paglilingkod sa Panginoon ay isang calling po. Bakit kailangan natin maging courageous sa paglilingkod sa Panginoon? Dahil, sabi ni Solomon, bakit? Amen? Bakit natin kailangan? Mga kapatid, walang lingkod ang Diyos na duwag. Amen? Walang lingkod ang Diyos na duwag. Meron po akong kakilala, no? Actually, kakilala siya personally ng asawa ko. Nagsimula po nagsimula yung story ng buhay niya doon sa simple, special number sa isang debut na pinuntahan namin. So, doon na sila, tutugtog na po sila. Siya po yung lead singer. Bigla po siyang nag-back out kasi naduwag siya. Amen? Naduwag siya. And ngayon, hanggang ngayon, kilala pa rin po namin siya. Nakikita ko po, sinasabi ko kay Brother Den, yung simpleng hindi niya pag-step up sa isang simpleng responsibilidad, yung hindi niya pagtayo sa isang simpleng responsibilidad, nadadala niya sa personal na buhay niya. So ngayon, pag ang relationship niya ay hindi na okay, move to another relationship. And then to another relationship. And then to another relationship. Pangatlo na po yung asawa niya. Hindi po yung chismis. Isang example lang po yun. Na kapag tayo sa batang edad ninyo ngayon, hindi kayo nag-step up, hindi ninyo tinayuan yung responsibilidad na inatang sa inyo, lalo na dito sa loob ng simbahan natin. Mga kapatid, I am telling you, mas mahirap yung buhay sa linang. Kaya ngayon pa lang, alam niyo, napakapalad po. Napakapalad po ninyo kung meron po kayong pastor, kasi pastor, may mga leaders po tayo na nag-guide sa atin. May mga magulang tayo na dumidisiplina sa atin. Why? Kasi ibig sabihin nun, ang Panginoon nagpapadala ng mga tao. Amen, to guide us. Para iparamdam sa atin ang pagmamahal sa atin ng Lord. Amen. Kaya ikaw, pagka may binigay sa'yo na task, si pastor o ang leader mo, maging matapang ka. Amen? Have courage. Amen? Tayuan mo. Amen? Dahil hindi lahat may pagkakataon para tumayo sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya napakapalad po natin nandito ngayon. Napakapalad po natin. Kasi ibig sabihin lang po noon, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen po. Alam niyo po, hindi naman smooth sailing ang paglilingkod ko sa Lord. Maraming pagkakataon na dinadrag down ako ng kaaway. Gusto na kaaway na, umalis ka na dyan. Amen? Yung last year na pangyayari sa buhay ko, sobra parang, Lord, saan ba kami kumuha ng papaanak?
Amen. Pero alam niyo po ba, ang nagbumuhay sa hope ko ng mga panahon na yun, ang paglilingkod ko sa Lord at ang simpleng inquiry sa marketplace na interested po. Yung gano'n, sinasabi ko nga yun kay Pastor tsaka kay Sister Maribel, masaya na po ako na may nag-i-inquire. Amen? Hindi man natutuloy yung deal, pero malaking bagay yung pumapasok sa isip ko na, ay, ang Panginoon napakabuti. Amen? Pinupush niya ako. Amen? Pinupush niya ako na magtuloy-tuloy ka, magpatuloy ka lang. And the Panginoon hindi nga natutulog. Amen? Whatever your situation right now, pansamantala lang. Maging matapang ka lang kapag. Amen? Whatever it is, your relationship with your family, your relationship with your husband or wife, amen, sa trabaho man yan, maging matapang ka lang. Ipagpatuloy mo lang. Alam mo, isa sa pinakamatapang ata ng tao na kilala ko, si Brother din. Hindi siya pinayagang mag-half day, umabsent. Pagkatapos, hindi ko lang bahal mag-pray kay Lord. Amen. Amen. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, matagal na natin itong ginagawa. Boyfriend and girlfriend pa lang tayo, basta may gawain, at kailangan pumunta na sila kung ma-absent tayo. Tinanggal ba tayo ng Panginoon sa trabaho? Hindi. Tayo ang umaalis sa trabaho. Amen. Dahil hindi na nakakakuha, pinapapasok na tayo ng Sunday. Alisan na natin ito. Amen. E sabi ka ng mga kapatid, how to serve God with courage? Paano daw po ba maglingkod sa Panginoon na may courage? Amen? Una mga kapatid, yung courage po, dapat ito po ay, this is a willingness. Willingness po to act in obedience. Amen po? Sa God's call. Amen? Courage sa paglilingkod sa Lord is a willingness in act of obedience to God's call, relying on His strength. Amen? And guidance. Totoo naman po. Kasi kung hindi naniniwala si Lord kay brother din, lagi niya nga sinasabi, alam niyo po, sa buhay ko namin ni Kuya Den, bilang mag-asawa sa loob ng 13 years na po ata, hindi sure. Si Kuya Den po yung mahilig mag-compute na kapag ka ba ito ay dumagdag sa expenses natin, ay kakayanin pa natin. Siya po yun. Ako palagi yung bahala ka na Lord. Amen po. Kasi po, ako po sa buhay ko, marami pong mga lumalapit na Ate Panya, baka meron kang ganito, Ate Panya. Kung titignan po yung sinasahod namin mag-asawa, hindi po kami makakapagbigay. Pero laging ako, bahala ka na po. Pananampalataya lang tamang. Tamang lang talaga pananampalataya sa Panginoon. And how to serve God with courage. Number 1 po, get out of your comfort zone. Amen? Get out of your comfort zone. Kapatid, hindi ka mag-grow. Kung gusto mo lagi ka naka-lie down sa couch. Amen? Hindi ka mag-grow. Kung ang iyong time na para sa quiet time, sa reading the Bible, ay inuubos mo sa pag-ML. Amen? Hindi ka mag-grow kung lagi ka nasa social media. Amen? Hindi ka mag-grow kung mas iniisip mo yung sasabihin sa'yo ng ibang tao kesa yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Amen? Amen? The story of Elijah tells us na mas mainam umalis sa comfort zone. Amen? Amen po? Way back 2019 na yan. 2019, ilang taon na po nakakalipas? 5 taon na. Inalisan ko po yung trabaho ko. Para sa akin napakaganda na sound at mga benepisyo. And I decided po na maglingkod na lang sa Panginoon. Amen po? At mag-focus sa pag-aalaga sa mga anak ko. Kasi si Solomon po noon, every time na masahod ako, nararamdaman niya po yung notification na cellphone na deposited na sa akin yung ganitong amount. May sakit na po kagad siya. So, dala na kami kagad sa media. Pag sumahod din na dati niya, meron na din naman. So, nauubos po ang lahat. Parang mawawala ng kwenta. So, naging courageous ako, no? I have decided po na mag-resign at maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba? Katulad ng kwento ni Elijah, get out of your comfort zone lang. Sinig ng Panginoon si Elijah. Amen? Dun sa tagtuyo. Amen? Ang ganito ginawa sa ng Panginoon. Sino po ba magkakakala na top 1 microfinance in the Philippines ay biglang magkakagulo at ipatatanggal ang mismong presidente? Eh yung mismong presidente,
yun yung hindi pumapayag palagi pag ipapadala ako sa field. Pero bigla na lang tinanggal siya. So kung nangyari po yun, na hindi ako ready, na yung trabaho ko lang na yun ang inaasahan ko, masasakal po ako. Amen. At ang buo kong pamilya. Pero napakagaling ng Panginoon. The Lord is so good talaga. Amen po, when I get out of my comfort zone, sinamahan na po, katulad ng pagsama niya kay Elijah. Amen. Amen po mga kapatid. Grabe. Kaya ikaw, kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, kailangan mo magtapangan. You need to get out of your comfort zone. Kapigin mo yung katabi mo. Get out of your comfort zone. Amen? Hindi po pwedeng every Sunday ka lang Kristiyano. Amen? Kailangan isa pamuhay natin ng pagiging Kristiyano. Amen po. Every minute. Amen po. Dapat mabuhay tayo. Alam niyo po ba, bakit ko lagi sinasabi sa mga kabataan, get out of your comfort zone? Kasi po, kanina kaya ako naiiyak kasi sabi ng kanta, there is a lion in your lungs. Amen. Alam niyo po ba kung ano yung, bakit gusto ko yung verse na may grace is sufficient? Kasi, nahihirapan akong huminga after my operation po. Nung nakarang taon pa po. Nahihirapan akong huminga. Pag nakakita ako ng maraming tao, pakiramdam ko suffocated na po. Sabi ko sa akin, okay naman ako, anxiety lang. Pero sabi ko na ng Panginoon, sasamahan kita. Sige. Kaya sabi ko, Lord, sige, kahit na gusto lang po mangyari na kaaway, sa loob lang ako ng bahay. Sa loob lang ako dapat ng bahay. Pero grabe si Lord. Ayaw niyang nasa loob ako ng bahay. Magtrabaho ka ulit. Ano yung magtrabaho ka ulit? Magtrabaho ka ulit. Gagamitin ulit kita. Imagine niyo po yung last ER ko, mga kapatid. Nadala ako sa ER. Nasa Paranaque po ako. Kalagitnaan, nagsishare ako ng Word of God. Nagsishare ako ng Word of God. Biglang parang inaatake po ako sa puso. Nahihirapan ako huminga. Tinapos ko lang po talaga. Tapos sinabi ko doon sa former boss ko. Tinay ko po kasi yung chance na may lamay na dati ko katrabaho. Sabi sa akin ng boss ko, gusto mo bang mag-share? Sabi ko, yes ma'am, may prepare po talaga ako. So tumayo ako. Yung kalagitnaan, hirap na ako huminga. Pero sabi ko, Panginoon, samahan mo. Tapos sabi ko nga habang dinadala na ako sa ospital, Lord, hindi mo ko pinagaling para kunin ngayon. Hindi mo ibinigay sa akin si Samuel, Lord, para kunin mo ko ngayon. Bigyan mo pa ako, Lord, ng buhay. Bigyan mo pa ako, Lord. Laging bumabalik sa utak ko yung sinabi po ng doctor sa Makati na yung condition ko, yung after my operation, ang tagal na lang po is 3 to 5 years. Nireview ko po yun. Nireview na mga kakilala ko din po mga pastor, na mga kaibigan ko. No, hindi yan. Hindi yan, Sister Pani. Hindi yan 3 to 5, kundi 35 more years. Amen? Amen. Kaya sabi ko, Lord, I will get out of my comfort zone at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Amen? Kaya nga minsan sinasabi ng mga anak ko, Mami, bakit ba lagi ka nandun sa unahan at nagsasalita? Sabi ko, anak yun kasi yung sa akin ng Panginoon. Amen? Gusto kasi nila, ang mga bata, gusto nila lagi katabi ang mami nila. Pero sabi ko gano'n, nina-explain ko na rin sa kanya, this coming months, lalabas si mami, sasakay si mami ng airplane, kasi kailangan gawin ni mami yung trabaho pinagagawa ko sa kanya ng Lord. Alam mo kapatid, get out of your comfort zone, isa pa po yung gamitin mo yung salita ng Panginoon sa trabaho. Amen? Kung niya matatawa po kayo sa trabaho ko, every time po na nag-meeting yung mga big boss, may nagme-message sa akin, kasama sa prayer si Sir President. Galit na naman. Kung makapangyarihan yung prayer, makakaabot dun sa Zamboanga. Pero totoo po mga kapatid, yung mga patotoo din, ay yung mga message nila, Ma'am, thank you sa prayer, kumalma si Sir. Diba? Dahil yung sa pagsama ng Panginoon sa atin. Amen po. That's getting out of our comfort zone. Yung ibigay mo sa sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, marami po tayong gustong gawin sa buhay. Amen po? Katulad ko po ba kayo at ni Ate Chris na may checklist na likas? Amen? Sakit po ito ng mga October 14 hatak. Sila na kami October 14 na kakilala ko. May checklist. And yung guilt ba? Sa puso namin, sa damdamin namin na hindi namin natapos yung task na yun sa certain time, iba. Amen? Pero sabi sa akin ng Panginoon, pag getting out of your comfort zone is allowing me
to finish things, amen, in my own perfect time. Alam niyo po ba yun? Kaya sabi ko, sige Lord, salamat Panginoon, salamat. And story ni Elijah, no? Going back to the story of Elijah, si Elijah umalis from one place, nag-move siya from one place to another place because of number 2, how to serve God with courage, obedience in the Word of God. Amen po? Sa 1 Kings 17:3, ano sinabi doon ng Panginoon? Umalis siya. Amen? Pumunta siya. Amen po? Amen? Pinamove siya ng Panginoon. Pinaalis siya ng Panginoon doon sa lugar na yun. Amen po? Obedience in the Word of God. Mga kapatid, alam niyo, hindi po tayo makaka-obey sa Word of Lord kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Amen? Hindi ka pwedeng tawaging lingkod ng Diyos kung hindi mo inopen ang Bible mo sa isang araw. Amen po? Sabi po ng salita, meditated day and night. Paano ka ngayon lalaban sa kaaway? Kung wala kang pakahawakan na Bible verse, hindi mo pwedeng, andyan na yung kalaban na sinasabi mo pa rin. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa John 3:16, for God so loved the world. Eh, hindi naman related. Amen? Namanawagan po ba ako mga kapatid? Amen. At least man lang alam niyo yung Jeremiah 29:11. Every time, yung pressure ng mundong to, dumadagan sa iyo, sa likuran mo ng Panginoon, pinag-graduate mo, pero bakit ngayon, parang walang nangyayaring pagbabago sa buhay ko. Let's go back to number 2 because obedience in the Word of God. Ngayon masasabi mo sa sarili mo, it's okay. Why? Kasi sabi sa Jeremiah 29:11, alam mo gumagawa ka. Alam mo kung ikilos ka. Sabi sa Jeremiah 29:11, sabi doon ni Lord my plans for you is to prosper you. Plans to give you a hope and a future. Amen? Kung lingkod ka ng Diyos, you are doing your part, you are doing your best, alam mo na may plano ang Panginoon para sa iyo. Amen? Obedience in God's Word. Matthew 6:33, amen? Ang dami! Nagugulungan ka na, ano bang uunahin ko? Ang sabi ni Lord, Matthew 6:33. Bakit ano yung binigay na Panginoon na Bible verse worship ng 2025? Kasi this 2025, gusto ng Panginoon, obedience in God's Word. Basahin mo ulit yung Matthew 6:32. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Amen? Obedience in God's Word. Unahin mo ko. Yan na lang panghawakan natin for the whole 2025. Unahin mo ko. Anak, unahin mo ko. Amen? Unahin mo ko. Kundi patutunayan ko sa iyo na lahat ng pangangailangan mo, lahat ng hinanais mo, bibigay ko sa iyo. Maybe not today, not tomorrow, but soon. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. I say, wala pa rin natin. Iba po eh. Iba ang Panginoon eh. Ang sabi niya gano'n, how to serve God with courage. Number 3, standing firm. Amen? Standing firm. Sabi ng kanta, standing here in your presence. Pagkakasama mo ang Panginoon, alam mo magiging matatag ka kung saan ka man namin. Amen? Standing firm. Bakit kailangan natin yun? Kasi pagiging matapang, yung pananampalataya sa Panginoon na kung nasaan ka man, ikatatapunan. May nakita po ako na reels, isang reels sa Facebook. Yung tubig po, frozen siya. Parang yung ilog po, frozen siya. Naka-freeze siya. Freeze. Tapos po, parang iisipin mo, even under that, naka-freeze din. Pero ang galing. Kasi naglakad pa siya na naglakad. And the water, it keeps flowing. Amen. Minsan daw sa buhay natin, akala natin stagnant na tayo. Kasi hindi tayo kagaya ng iba na meron ng may pagmamalaki. Something to brag. Amen? Amen? Lalo na po, yung katulad ko na breadwinner ng pamilya at eldest daughter pa po. Yung panahon ng dalaga po. Habang yung mga kaibigan ko travel na travel. Ako po stagnant sa office, bahay at church. Ganun po yung routine ko. Pero bakit hindi ako naingit? Una po, tamad ako. Ayoko ko talaga na naglalaro. Masaya na ako na nakakakita ng mga travel posts. Hindi
Hindi ko talaga, tipong, pero syempre, I am praying, lalo na, kaya tuwan-tuwa ako, nakita ko na nasa South Korea sila, Ate Isa, sila, Ate Hara. So, puntahan yung library eh. Pero fake eh, no? Daming tao doon sa library. Sa K-drama, wala. Ano ba po, bakit hindi? Kasi, doon ako naniwala eh. Even though I don't see it, you're working. Amen? Even though I can feel it, you're working. You never stop working. Amen? Ganun yung Panginoon eh. Amen? Serving God with courage is standing firm. Amen? Amen po. Bakit nanatili si Elijah at nagtatago kung saan siya pinapunta ng Panginoon? Bakit siya nanatili at hindi kumilos? Kasi naniniwala siya doon sa sinabi ng Panginoon. Amen? That you are going to bring in the brook and I will command the ravens to send you food. Amen? Amen po. Alam niyo po sa buhay natin, hindi ko paunahan. Lalo na kung likod ka ng Panginoon. Pagka may mga kaibigan ka, kamag-anak ka, kapatiran ka, na lumalago ang buhay, ipagpasalamat kita sa Panginoon. Amen? Amen? Purihin mo ang Panginoon sa buhay nila. Kasi, nawi-witness mo yung greatness ni Lord. Amen? Nawi-witness mo yung greatness ni Lord. Ikaw, you stand firm. And Lord, I believe that my time will come. Amen? That you are going to bless me. Amen? That you are going to pour out the blessing, Panginoon, sa aking household. Amen po. Alam niyo, ganun ko pinangahawa. Kung bakit ako nag-keep moving. Bakit ako tumatayo pa rin at nagpapatuloy sa kabila ng maraming pagbagsak. Amen? Dahil alam ko na ang Panginoon, why I stand firm? Kasi alam ko ang Panginoon ay hindi natutulog. Amen po. Amen po mga kapatid. Sinabi niya po yun sa kanyang salita. Nagugutom na ba kayo? Amen. Sinabi po ng Panginoon sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? Ganun kagaling yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. So bakit tayo matatakot? Bakit tayo maduduwag? Amen? So again, how to serve God with courage? Una, get out of your comfort zone. Mga kapatid, 2025 na. Amen? Sa lahat na nangyayari sa paligid natin, yung mensahe ng Panginoon para sa atin yun, para i-share natin sa iba, that my second coming is so near. Amen? Huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang lalawsi-lawsi. Get out of your comfort zone. Amen? Alam niyo po, commercial po. Natatawa ako na natutuwa every time po na naaalala ko yung sinabi ni Shekinah sa daddy niya po nung kamakailan na. Sabi niya kasi kay brother din, lahat, gusto ko paglaki ko maging kagaya mo. Sabi ng daddy niya, medyo kinikilig. Kasi ang mga papuri palagi laging sa akin eh. Doon siya sanay eh. So this time, si Shekinah po nagsabi na gusto niya paglaki niya maging katulad ni brother din. Ano yun eh? Siya may kilig. Ano yung mukha ni brother din pakilig? Sabi niya, mag-sing din daw siya sa church. Mag-sing din ako sa church. Sabi ni brother din, hallelujah Lord. Grabe yung Holy Spirit. Sabi niya gano'n. Lord, ba na ng Holy Spirit? Sabi niya. Tapos, mag-sing ako sa church. Tapos yung gamit ng cellphone. Yung pala yun. Kasi gusto niya, bawal po kasi sa church ang cellphone sa kanila. Yung pala yun, sabi ni brother din sa akin. Mahal, grabe na yung kilig ko. Talagang grabe thank you, okay Lord. Kasi sabi ko, power of the Holy Spirit. Yung pagkatang sinabi yun ni Shekinah, ano pala? Power of the cellphone. Pero nakakatuwa pa rin na nakikita ng mga bata. Amen? Kanina nga si Don Marco, good job, Jenny at Ate Ara. Natutuwa ako paano siya magpuri parang matanda. Amen? Nagalagal pa siya. Yung pagpingit ng mata niya, alam niyo po yun, isa po yun sa nakakatuwang parte kanina ng praise and worship. Amen? Sabi ganun, ang isang church na walang bata ay isang snob church. Amen? So let the children go. Proud. Amen? Kasi tayo yung church na welcome kahit sino. Amen? Amen po. Hindi tayo nang discriminate. At napakabuti ng Panginoon. So nakita po natin, no? Get out of your comfort zone, obedience to the God, in the Word of God, and standing firm. Now, Ate Pani, okay
okay, given natin kanya, ginawa ko yung mga yan. Ano naman po yung benefits ng pagsaserve ko kay Lord? With courage. Mga kapatid, ang Panginoon, you give 10% of whatever you have, ang ibabalik niya sa'yo 100 folds. Amen? Ang blessing niya sa'yo hanggang sa susunod na generation mo. Amen? Amen? Ako lagi ko pong sinasabi ko sa sarili ko, pag nakikipag-usap ako sa Lord, sinasabi ko, Lord, ano pong kabutihan ang ginawa ng mga magulang ko, ng mga ninuno ko, bakit nandito ako ngayon, ba't tumatayo ko, ba't pinaparamdam mo sa akin yung pagmamahal mo? Amen? Kami mga kapatid, baka nagugutom na kayo. Sorry po sobrang ramdam na ramdam ko lang po talaga yung presence ni Lord. Pero malapit na ako magtapos. Sabi nila, sa mga linya daw ng mga speakers sa church, malapit na ako magtapos. Pero totoo po to, I will give 3 benefits po ng pagsaserve kay Lord. Number 1 po, deeper relationship with God. Amen. So tingin niyo po, kung hindi malalim yung pananampalataya ni Prophet Elijah sa Panginoon, susunod po ba siya? Hindi, di ba? At hindi na maririnig yung tinig ng Panginoon. Amen? Kasi kapatid, kung ikaw ay hindi nakikipag-communicate sa Panginoon, and that is prayer, hindi mo malalaman kung ano yung nais ng Panginoon ipagawa sa'yo. Amen po? Hindi po yan matitisod ka at may makikita kang papel at sasabihin sa'yo, pumunta ka sa sila, mabibless ka sa workers' convention. Hindi gano'n. Amen? Deeper relationship with God is having a constant communication with Him. Amen po? Is having constant fellowship with your kapatid. Amen? Hindi po pwedeng bulubog nilitaw. Amen? Amen po? Hindi po tayo po pwedeng kabutin. Lalo na tayo mga manggagawa ng Panginoon. Hindi po pwedeng, okay, wala naman akong pupuntahan ngayon. Hindi po pwedeng gano'n. Magbibihis na ako, pupunta ako church. Hindi gano'n. Deeper relationship with God is dapat ready ka palagi. Ano man yung iba ko sa na situation. Naniniwala po ba kayo na nag-decide pa lang kayo na mag-a-attend kayo, pinagpapala na kayo ng Panginoon? Nakapila na yung pagpapala ng Panginoon. Naligo ka na. Ayan na. Closer na. Ito yung isa sa mga illustration na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ano niyo po yun? Sumakay ka na ng jeep, papunta sa church, sa bayan lang sila. Mas lumapit na yung pagpapala, nasa upuan ka na. Mas lumapit yung pagpapala. Ganun yung Panginoon. Ako naniniwala ko. Amen. Tayo ang nagbablock ng pagpapala ng Panginoon para sa atin. Amen. Amen po. Tayo mga kapatid. Hindi yung, Lord, galit ka ba sa akin? No. Sabi nga ng salita ng Panginoon, He can't deny Himself. Amen. Panginoon siya eh. So ano man yung gawin mo, He can't deny Himself. But that is not an excuse. Amen po. Dahil tinawag ka ng Panginoon dito, manggagawa ka ng Panginoon, so you must do the right thing. Amen? Yung unang tatlong binanggit ko kanina, dapat mong gawin. Amen mga kapatid? Benefits ng pagkakaroon of pagsuserve kay Lord with courage is deeper relationship with Him. Amen? Maniwala ka, if you have deeper relationship with God, kahit anong ingay ng mundo, hindi ka makapagod. Amen? Because the Lord will give you peace na kahit napakalaki ng savings mo ay hindi mo magbibili. Amen? Tanging sa Panginoon na. Amen po? Ay, ang mahal na. Sabi ka ako, nagpili ako ng bumili po ako ng liempo para sa baon namin ngayon. Nagulat ako. 460 ang kilo ng liempo. Sabi ko, ang naisip ko pa kagad, nakuwi na to ni Bert para hindi na kami mag-liempo. Favorite pa naman namin ni Kuya na ng liempo. Pag malungkot kami, liempo tayo. Pag masaya kami, liempo tayo. Pag pagod kami, liempo tayo. Amen po. Ay, may na to ni Lord. Amen? Ako naniniwala po ako sa ganun mga kapatid. Pinamahal ni Lord yung favorite thing mo. Kasi yung sabihin, inaano ka ni Lord. Iniingatan ka ni Lord. Sinisave ka ni Lord from something else. Ano yung naniniwala po ako doon? And truly naman po, no?
Napabuti ng Panginoon. That's part of deeper relationship with the Lord. Amen. Binibigyan ka ng Panginoon ng mensahe. Amen po. Hindi binibigyan ng Lord. Na kahit meron ka ng PhD, doctorate, hindi mo matatagpuan yan. Amen po. So I'm praying mga kapatid, na i-goal mo na mag-serve kay Lord with courage. Kaya gusto mo magkaroon ng deeper relationship sa Kanya. Pag may deeper relationship ka sa Panginoon, hindi ka na kailangan utusan ni Pastor. Hindi ka na kailangan utusan ni Ate Manik. Utusan mong gagawin. Amen? Noong una po, bago pa lang po ang mga kabataan sa Taytay, bago pa lang po sila namin, every Sunday po, pagkatapos ng gawain, may meeting kami niya. Puro sumbong. Ate Pani, di tinapon ng basura. Ate Pani, ganito, nakatabak na naman, dumating. Ate Pani, ganito. At turo ko po sa kanila. Kung ikaw nakakita, ibig sabihin ikaw yung nilunod ng Panginoon na Diyos. Amen? Nakita mo, kailangan nang baguhin yung ayos ng church. Ikilos mo. Kasi sa'yo pinakita ng Panginoon. Naniniwala ko doon mga kapatid. Amen? That's deeper relationship with God. Dati ang alam mo lang, magreklamo. Pero nung nagkaroon ka ng deeper relationship with God, naunawaan mo. Naunawaan mo yung pinanggagalingan ng mga kapwa mo, ng mga kapatiran mo, amen, ng mga tao sa paligid mo. At masasabi mo na lang yan, siguro di yan love ng pamilya. Joke lang po. Amen po, no? Deeper relationship with God is knowing what you need to do without your pastor telling you to do. Amen. Amen po. And having a deeper relationship with God is pagkakaroon ng pagmamahal sa pastor mo, sa mga leaders ng church, sa mga kapatiran, sa gawain ng Panginoon. Amen. Kasi again mga kapatid, ang Panginoon hindi yan bababa dito. Amen. Cedric, paglingkuran mo ako, hindi. Andiyan ang pastor mo, amen. Andiyan ang mga leaders mo, mga kapatiran mo, maglingkod ka. Maglingkuran mo sila. Amen. Amen. At hindi mo yan lahat magagawa kung wala kang deeper relationship sa Panginoon. Number 2, there is provision. Amen. Nakita niyo po kung paano pinakain ng Panginoon si Elijah. Amen po. Nakita niyo po, inutusan niya ang ravens. Amen. Nadalhan siya ng pagkain. Napadalhan ng pagkain si Elijah. At nakita niyo po, yung ginawa ng Panginoon dun sa balo at sa kanyang anak, mga kapatid, may provision. Amen. Yun nga katulad na sinabi ko sa inyo mga kapatid. Sabi po kasi sa pagtuturo, no? Isa po sa napanood ko, pagka nagturo ka daw ng salita ng Panginoon na pinakamaganda daw example is yung buhay mo. Eh sa buhay mo namin, talaga nandun ang provision. Simulan, sabi ko kaya sinasabi ko sa Panginoon kahit na, sige Lord, kahit lagi kami nag-aaway ni Brother Ned, ang relationship po kasi sa simula naman talaga after marriage, doon yung palang makikilala ang isa't isa eh. Amen po. So hindi smooth sailing talaga. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, pinakita mo yung provision mo sa kasal namin. So ibig sabihin, God's will itong kasal namin. God's will ito. Hindi ito namilitan lang. Amen po. Hindi dahil sinabi ni mami ko na, nakasala mo yan si Pane, hindi ako papayag na parang parang shotgun wedding si Brother Ned. Pero hindi po. Grabe yung pagsama ng Lord. Katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, marami pong humihingi ng tulong. And kung hindi sa pagsama ng Panginoon sa amin, kami po ay magiging. Amen po. Pero po, grabe ang Panginoon. If you serve Him with courage, nandun yung provision. Kaya kayo matawag kapatid. Tapangan ninyo. Tapangan ninyo. Ano pa po ito? Yung tapang sa pagkakaloob. Yung tapang sa pagbibigay sa gawain ni Lord. Amen. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, I give you so much. Just give me the 10%. Nagkulang ba siya? Hindi siya nagkulang. Tinapangan mo yung sarili mo sa pagkakaloob ng 10%, ibabalik niya yan sa'yo 100 folds. Amen? Katulad ng palagi ko pong sinasabi sa inyo, nung kinasal kami ni Kuya din, napakatapak namin. Hindi namin alam dahil naging matapak kami dahil sa galit ni Mami mo, na kailangan namin magpakasal. Kasi sabi ni Mami mo, kung magkakabalik ka kayo, kasal agad. Amen? So, January 7, ang plano po namin, dapat December 12, 2012. Ito natin ako rin. December 12, 2012 ang kasal namin. Pero sabi ni Mami Mom sa amin, pag nagkabalikan kayo, kasal na. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, please, nawa bago po kami kasal, may regular na trabaho si Kuya din. Kasi yun yung request ng papa ko.
magpapakasal ka sa lalaking may regular na trabaho para alam kong hindi ka magugulo. Nagkabalikan po kami ni Kuya Den, January 7, 2011. Gusto ni Mami mo, ikasal kagad kami ng November 7, 2011. E na-regular pa lang po si Kuya Den sa trabaho ng October. Sabi ko, Panginoon, ano po ba to? Wala na, sabi niya, wala na pera-pera, magpakasal kayo kagad. So November 30, nagpakasal po kami. November 30, 2011, kinasal kagad kami ni Kuya Den. At sabi ni Mami mo, agad-agad, garden wedding kayo. Lord, parang Lord, grabe. Pero sumusunod kami. Tulog kami na masunod sa Mother in Faith namin. Sumunod kami, and ito na po mga kapatid mo. Ito yung grabing pagsama ng Panginoon, magpapakita ng provision. 20,000 ang pera namin. Bakit ko ito sinasabi? Baka kasi may bago dito. Eh baka may ibang revelation ng Panginoon sa inyo ngayong araw na tungkol sa pagtatapat sa Panginoon. Nagpe-pray ako, Lord, paano namin pagkakasya yung 20,000 para sa kasal namin? Ang gusto ko, simple lang yung magulang ko gusto niya, may kasal lang kami sa pastor. Eh, nangyari naman po. Sabi ni Mami mo, hindi, kailangan kayo kasal kay Pastor Leo. Okay. Sabi ni Kuya, kaya ba natin? 20,000 po December of heaven. Then, habang nag-pray ako kay Lord, talagang nangusap ang Panginoon, sabi niya, seed of faith mo yung 10,000. Ibigay mo sa Panginoon, hindi 10% ha? Hindi 10% yung usap sa akin ng Panginoon. Sabi niya sa akin, 50%. Kinusap ko si Brother Den, natatakot ako sa Sir Maribig, bakit hindi siya pumayag, hindi ibig sabihin po, magkaiba kami ng faith. Sabi ko sa kanya, Brother Den pa rin ang tawag ko sa kanya, Brother Den. Nag-pray ako. Yung pera natin 20,000, sabi ng Panginoon, ibigay daw natin yung 10,000 sa church. Pero po, kung hindi pumayag si Brother Den, gagawin ko natin. Sabi ni Brother Den, sige, kung yan yung sabi ni Lord. So to make the long story short, binigay na. February na kayo kasunod. After our wedding, kami po sumagot sa mga damit na, guys, sa lahat po, nagulat po kami as we compute. Kasi yung 10,000 na budget namin ng December, lumampas po ng 100,000. Grabe si Lord, amen? Palakpakan po muna namin ang kaya kapatid, naging makakapang sa pagbibigay mo, sa pagkakaloob mo. Why? Kasi there is provision. Hindi ko po kayo binubola, hindi ko kayo ginagawa ng kwento, napakaraming pangyayari. Pwede tayo maghapon para i-share ko sa iyo kung paano naging tapat ang Panginoon sa buhay namin ni Brother Den, sa pamilya namin, dahil naging matapang kami sa nalalabing sentimo na meron kami sa bulsa namin, pero pinagkaloob kami namin sa Panginoon. Amen. And lastly, there are miracles. Amen. Nakita niyo po yung sabi ko kanina, sa chapter 17 po, pinakita doon na wala nang hininga yung anak ng balo. Pero pinag-pray siya ng Elijah. At anong nangyari? Nabuhay. Umalik ang hininga. Amen. Amen po, there is miracle. There are miracles in serving God with courage. Another thing, yung jar of flour and jug of oil, hindi natuluan. Kung nangyari kay Elijah, kaya gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Amen po, dito na po ako magtatapos. January 2024, nakita po ninyo yung pagkalugod. Sabi ko sa Panginoon, this is my petition, Lord. Sabi ko, bigyan mo ako ng trabaho na nakikita ko pa rin yung mga Panginoon. May mga offer kasi sa akin, pero kailangan balis na. Ibig sabihin, papasok sa office. Pero alam mo po ba kung ano yung miracle na binigay sa akin ng Panginoon sa trabaho? Ang trabaho ko ngayon, ang company ko po is 4A's Philippines Microlending Corporation. Dapat po papasok na ako kay Tats. Kay Ma'am Tats, may interview na po ako sa kanila. Kasi work from home po yun. Tapos puntis po ako. So, ang usapan po, ako kunin yung equipment sa may Ortigas lang po. So, kaya namin. Biglang, kailangan sa Bulacan kunin. Tapos, edi, mag-interview pa, di ba? Ngayon, nag-CR po ako, Sister Maribig. Sa pag-CR ko, wala pa pong 5 minutes. Pabalik ako. Biglang pinit ng Panginoon na gumawa ka ng proposal.
dun sa kaklase mo sa University of Makati na ngayon presidente na ng company, na maging media manager ka, social media manager ka. Hindi ako makapaniwala sa kilos ng Panginoon, Sister Marie, kasi kailaw niya. Yes, ma'am. Mag-set tayo ng meeting. Yung ramdam ko kung paano sinima ng Panginoon. Imagine po, lahat, even the president, nasa field, ako lang nasa bahay. Amen? Palapakon po natin ang Panginoon. Kasi hindi ako yun. Siguro, it's all about God. Amen po. It's all about God. Ang Panginoon po yung kumikilos sa buhay ko. Amen? So kung ayaw niyang gumawa ng ganito, sabi, grabe yung favor ni Lord. Sabi nga rin, Pastor, grabe yung favor ni Lord. Sabi ko, amen, Pastor, ako din po, na kayo hindi ako makapaniwala. Mag-1 year na po ako sa March 11, hindi pa rin ako makapaniwala. Amen po. Even nung, at isa pa po sa mga miracles na, gipit na gipit po kami nun. As in, gipit na gipit kami. Naka-maternity leave ako, pinapasahod niya pa rin. Grabe. Grabe yung grace ni Lord. My grace is sufficient naman. Amen. Kaya serving God, life of a servant is not easy. Unang madali. Amen. Hindi madali. Kasi hinahatak ka ng gusto mong umunlad. Gusto mong pag-ibayuhin yung buhay mo. Pero tinatawag ka ng Panginoon para pagbiguran siya. Kasi sinasabi ko sa'yo, Panginoon, kapatid, Matthew 6:30, unahin mo si Lord. Kasi sa Kanya walang kalubihan. Amen. Sa Kanya, lahat ng pangangailangan mo, katataguin mo. Kahit na Brother Russell, pinag-pray mo na future wife, ibibigyan ng Lord. Amen. Kung gaano ako naging specific na si Brother Den ang gusto ko mapakasawa, hindi pa kasi usunod yung red flag, green flags. Amen. Pero nakita ko lahat ng katangian na gusto ko kay Brother Den. Pinag-pray ko siya, isinusulat ko talaga siya sa devotion notebook ko. Yeah, haba ng hair. Ipag-pray mo sa Panginoon, sa Kanya walang imposible. Lahat imposible sa tao. Alam niyo po, nalaman ng mga dati kong katrabaho na, ay, may work from home na pala. Kasi, nag-work from home ako. Ma'am, nasan ka? Anong satellite ka? Anong branch ka nakasan? Sa Kainta, nasa Kainta ako. May branch na sa Kainta, hindi wala sa bahay namin. Ay, nagpasa po sila ng resume. Tapos, alam niyo po, sabi ng presidente namin, hindi ma'am, ikaw lang. Ikaw lang ang pwede mag-work from home. Amen. And the Lord is so. Amen. Siya na yung tumatawag sa akin, ma'am, magpa-promote ka na. Kasi natatakot ako baka pag sunod-sunod yung promotion ko, sunod-sunod yung travel ko. Kaya kalma lang muna. Kasi po marami na ako naka-line up na travel. Ang pinakatrabaho ko po, social media manager. At magti-training po. Magsi-seminar po sa mga empleyado. Kasi nakita niya kung paano yung growth ko din. Kasi magkaklase po kami sa mga kapatidas na to, hindi ko maano yung kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po ba kung gano'n? Kaya pag kami nagsasabi sa inyo na walang sense sa pagiging mabuti ang pagiging Kristiyano, meron mga kapatid. Itong presidente po namin na to, kaklase ko lang po siya sa University of Makati. Alam niyo po yung mga typical na taga-Maynila at typical na mga probinsyano. Ito po presidente namin, ay laging pinagtatawanan. Pagka tumayo po siya, pag nagsalita po siya, pinagtatawanan siya. So ako po, bilang isang tao na matapang, lagi ko sinasabi sa mga klase, walang may respeto, nagsasalita yung tao. Naalala niya pala yun. Alam niyo po, sabi niya sa akin gano'n, tinanggap niya ako. Ma'am, naalala mo yung University of Makati days natin. Isa ka sa nagtatapos sa what? Gagamitin pala ng Lord yun? Amen? Sino ba naman kasi mag-aakala na isang sampid dito sa Maynila ay magiging milyonaryo? At gagamitin pala yun ng Panginoon para i-bless. Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen. Papalampakan natin si Lord, mga kapatid. I am encouraging you. This 2025, the Lord deserves the best. Amen. Our God deserves the best. Amen po. Deserve ng Panginoon yung the best. Amen? Amen? Kung binibigay mo yung most of your time sa mga mahal mo sa buhay, mas ibigay mo yun sa Panginoon. Kasi lagi ko nga sinasabi, kahit anong bantay mo dyan sa taong mahal mo, pag hindi mo inuna si Lord, mawawala na. Mas masakit. Unahin natin si Lord. Amen po? Kay Lord ang nakakapagod.